sa Manila ay talo siya sa botohan pero panalo siya sa panalo siya sa laro. Kaya itong si Congressman Abante ay naging katawa-tawa sa kanyang mga kasamahan diyan. It shows the demeanor of your congressman. Tingnan niyo sila. Kaya ito, no, sa balang araw may mapaglalagyan din itong mga sana. They're laughing. It seems that they don't take this seriously. Unlike in other countries where impeachment proceedings are a serious matter. You imagine you're trying to remove the president and the vice president of our country. So, Ngayon po, hello po mga kababayan at Kapads Press. Dahil po sa nakarang impeachment kay Marcos Jr. ay lalong bumagsak na nga ang imahe o yung tinatawag na institusyon ng Kongreso. At syempre, ay lalo pang nadugyot ang tingin ng taong bayan dito sa Kongreso. Kasi scripted po ang lahat. Ang dami naman nagsasabi na scripted talaga. Diba? Dahil alam na ng taong bayan na isa itong political exercise. Sa totoo lang. Kung baga, paramihan ng kalyado eh. Paramihan ng nakinabang eh, di ba? Paramihan ng pera. Siyempre, kaalyado, nakinabang. Nagkaroon ng blessing galing kay mastermind. Kaya sa makatuwid, ito po ang dami ng boto ay sa pamamagitan ng kaalyado. Sa pamamagitan ng napakinabangan o nakinabang sa kanya, di ba? Talagang may sumpa sa totoo lang. May sumpa ng maligno ang loob ng Kongreso. Dahil pasumpa-sumpa pa sila at itinataas ang kanang kamay. Imagine, nagdarasal pala sila, pero maitim naman ang mga buto. At saka talagang niloloko lang nila ang taong bayan. Mantakin ninyo. Kunwari, paboykot-boykot pa si Abante. Pero nakatawa. At ang mapapansin pa natin, yung ibang congressman, nakatawa. Pag dinadaanan sila ni Abante, babatiin, tapos nakatawa. Halata nang hindi seryoso eh, di ba? Parang nakaka-insulto lang sa taong bayan na kunwari ang mga eksena nila. Tinatagal pa nila, di ba? Na tinan nyo naman na kunwari may maraming boto sa impeachment. Tapos ito kinabukasan. 'Di ba? Doon na lumabas yung talagang tunay na kulay nila. Tsaka ito po baka naman talagang bumaha ng pera diyan para sa bayad sa mga bumoto. Na ibasura ang impeachment. Yan po. Kaya pala napakataas pa rin ng national budget natin eh. Yun yung tinatawag na GAA. Dahil bumaha na naman ng alokabol. Pambayad utang. Grabe Kaya ito po bago po ang lahat ay welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin si Attorney Guanzon. Siya po papaliwanag at magsasalita rito sa bidyong ito. Kaya nagwansod po ang inyong lingkod dito sa Net25. Pangunahing episode ko po ito. Kaya sana subaybayan nyo bawat Miyerkules dito sa Net25. Yeah, maganda to. Parang si rin to eh. Si Maharlika. Palaban din. Pero ang kaibahan lang talaga nandito siya sa Pilipinas. At saka ang kaibahan lang, abogado to. Kaya medyo dapat ingat din. Kapag abogado ka, baka yan alam mo na. May mga nagmamasid na kalaban. Mga dilawan, talyanista, 'di ba? Pero dilawan 'to eh. Si Guanzon sa totoo lang.
Pag-usapan natin ngayon ang impeachment na naman. Ito ang impeachment 2.0. Wala na talagang magawa itong ating mga congressman. At hindi siguro sila busy. Kaya impeachment na naman. Pero this time, may pagbabago tayong konti. May impeachment din against Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi ni Congressman Erice, yun daw nag-file na complainant ay abogado ng First Lady Lisa Marcos. At sinabi din ni Gabriela Party List Chair Lisa Masa na yung kanyang pagtalakay ng House of Reps Committee doon sa impeachment complaint against Bongbong Marcos ay scripted. Ang tanong talaga ng mga kababayan natin, maniniwala pa ba kami sa inyo? Hindi na. Sa mga pinaggagawa Hindi na. nyo, sa flood Kalokohan. control, kickbacks nyo, sa mga substandard projects ng mga allocables nyo, mga congressman, hindi naman lahat, ano po? Oo, Pero yung mga iba, maniniwala pa mababait. ba kami? Maniniwala Hindi pa na. ba ang mga tao sa inyo? Na Oo. impeachment na naman ang importanteng trabaho ng ating House of Representatives ngayon? Tingnan po natin ang Committee on Justice. Oo. Malamang sa malamang, baka magaya na naman sa 19 Congress na wala nang ginawa at wala nang inatupag. Wala nang trinabaho buong taon. Di ba? Wala nang napinis na legislative na bagong batas at wala na talaga silang nagawang pag tinapos na batas. Ano nangyari kay Congressman Abante? Biglang nag-walk out kasi pagbobotohan yung Yan, nakatawa. sufficiency Nakita nyo, nakatawa, di ba? in form ng complaint ay talo siya. Siya lang ang no. O, di ba? Yes sila lahat. Siyempre, pati Kunyari. ba ng BBM na congressman? Yes, there's got to be a catch. Yun ang Oo sinasabi nga ni pala, di Lisa ba? Masa ng Gabriela na scripted. Di ba? Oo. Ayun ang sinasabi ni Congressman Elise na dami complaint lang ito. Pero nag-walk Oh, out. di ba? Pati yung tuta kaalyado kumbaga tuta ni Marcos diyan sa Kongreso. Bumoto ng yes. Impeach siya, di ba? Nakakapagtaka. Congressman Abante. Very famous yan si Congressman Abante, yung picture niya na nakalawit yung dila niya. At Oo. yung kanyang Parang aso, yung alam niyo yung aso lagi nakalawit yung dila. Dahil ang aso kumbaga hindi pinagpapawisan eh. May mga buhok yan, di ba? Lumalabas yung init ng katawan nila doon sa bunganga nila. Doon sa bibig nila kaya lagi silang nakabuka. Laging nakabuka yung bibig nila kasi doon lumalabas yung init ng katawan nila eh. Ito si Abante, parang ganun din siguro. Doon din lumalabas yung init ng katawan niya sa bibig niya. Kaya tinaman nyo, laging maingay. eleksyon sa Manila ay talo siya sa botohan pero panalo siya sa panalo siya sa laro. Kaya itong si Congressman Abante ay naging katawa-tawa sa kanyang mga kasamahan dyan. It shows the demeanor of your congressman. Tingnan nyo sila. Kaya ito, sa balang araw may mapaglalagyan din itong mga sana. They're laughing. It seems that they don't take this seriously. Unlike in other countries where impeachment proceedings are a serious matter. You imagine you're trying to remove the president and the vice president of our country. So, tingnan nyo rin, nakalagay, lalo na doon sa desisyon ng Supreme Court, doon sa first case ng impeachment. Can we expect fairness from this committee led by Congresswoman Luistro, a rabid supporter of Martin Luther King Romualdez and BBM? Can we expect fairness from Congressman Luistro, who was also the same, if I'm not mistaken, chair of the Committee on Justice in the first impeachment complaint versus VP Sara? If you look at the record of Congresswoman Luistro, she's praising Martin Romualdez to high heavens. Di ba? Sabi niya, may AX dahil sa speaker, may tupad dahil sa speaker, kulang na lang sabihin niya, may lindol dahil sa speaker, may ulan dahil sa speaker. May baha dahil sa speaker, di ba? May pulburon Kaya dahil sa speaker. makikita po natin talaga ang fairness dito ng House of Representatives kung si Congresswoman Luistro ay mag-resign as Committee on Justice Chair. I mean, give it up.
Congresswoman Luistro, what's the big deal? You know, you no longer look neutral. You look biased. You're already biased against VP Sara. So why don't you just give it up and resign? Anyway, your vice chair is just as competent, hindi ba? Kaya dyan sa House of Reps, maraming congressman na nagde-declare ng opposite view against the Supreme Court final decision. At si SP Senate President Soto ay gayon din. Ang sinasabi niya na pag sinasabi ng Supreme Court, ito dapat yung mga rules nyo dyan sa House of Reps sa impeachment, ay ito ay overreach na ng Supreme Court at hindi na ito pwede. Sabi niya, the Supreme Court's already making laws. It's no longer just judicial review. Itong si Tuta Soto, tumagal ka lang sa Senado, ganyan ka na kung umasta. Porket may itbulaga ka, ganyan ka na umasta. Parang yung pinagmamalaki, mga fans mo ha. Parang pinagmamalaki mo, hindi ka matatalo sa butuhan dahil may marami kang fans sa itbulaga. Ganun ba ang pinagmamalaki niya? So, masasabi ko naman dyan, when I interviewed Senate President Soto, is, well, you know, if you keep on doing that, and you keep on criticizing the Supreme Court decision, SP, you will look biased. And you know, you're the Senate President. My gosh! It's better that you just lay it to rest and then continue the work there, is it not? Kung aakyat po ang impeachment sa inyo, ano po ang gagawin nyo? Sabi niya, gagawin ko po yung ayon sa aming mga patakaran. Well, that's great, right? Now, but if the impeachment complaint against President Bongbong goes up to the Senate, in the unlikely event, the Senate President will not preside over the impeachment hearings. It will be the Chief Justice of the Supreme Court. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng siya. Di ba? Well, that's already settled. That the Chief Justice. That's what happened in the Joseph Estrada case. Remember? So, ang tanong ko kay Senate President Soto when I interviewed him is, in your personal opinion, SP, okay pa ba itong impeachment na ito? We're already 2 years from the election. Sobra na, di ba? And he said, in his opinion, it's really already impractical. So tingnan natin ang ating House of Representatives kung paano sila gumalaw at yung demeanor lang nila. Kaya sigurado aakyat ang impeachment complaint. Pero kailangan nila, again, this time, they have to follow the rules according to the last Supreme Court decision. They have to refer it to the committee, and then they have to bring it to the plenary, the complaint, and then all congressmen, congresswomen, and of course, the Vice President Sara must have a copy of the complaint. Kasi noon po sa first impeachment complaint, grabe, no? Ikaw nga nasasaktan bypass nila ng kopya ng complaint. Ito ba kaya na ini-impeach niya, tinatanggal niyo ang Vice President, hindi man siya nabigyan ng complaint. Kaya hindi man lang siya napagbigyan na magsalita at ihayag ang sasaloobin niya, kumagay, idepensa niya yung side niya. Ganun ang ginawa ng mga kongreso. Mga kababayan, maasahan ba natin ang ating House of Representatives na magiging fair sila at magiging objective sila? Maasahan kaya natin na pero sa palagay ko talagang matutuloy ang impeachment niya sa kongreso. Pero pagdating sa Senado, yan, kailangan marami siyang kalyado. Marami namang kalyado sa senador. Di ba? Kaya si BBM ang president ay susuriin din nila ng maayos at kung may bigat naman yung mga kausa o grounds ay iakyat nila din sa Senado. Isa po sa mga grounds dyan ang pagdodroga niya dahil siya ay sinasabing addicted to cocaine. Na simula pa 12 years old siya, sinabi na ng kapatid niya na Senator Amy na siya ay addicted to cocaine. At sinabi naman ni Congresswoman Leila de Lima na hindi yun sapat na betrayal of public trust. Pag-uusapan ho natin yan uli. Pero sa ngayon wala to si Leila de Lima. Talagang dilawan to. Ito si Leila de Lima, gumaganti lang yan kasi ang haba ng panahon na detain yan nakulong. Kaya siguro nagka-trauma yan sa kulungan Kaya galit na galit yan sa mga Duterte. Ganun lang yun. Kaya nga, politika, di ba? Walang ebidensya. Yung ebidensya sa impeachment, kahit na walang ebidensya na mapapatunayan mga yan,
Pagdating sa politika talaga yan eh. Kahit na walang ebidensya, isusulong pa rin nila yan. Ganyan kaganid, kagarapal ang gobyernong ito. Kung nagdodroga ho at nagkukokaine ang presidente, ano yan? Nung tumakbo siya, sabi niya, of sound mind siya, and body and healthy. And Sinungaling eh, di ba? Sinungaling. Nung bago siya tumakbo na pagka-presidente, wala eh. Nag-ano raw siya eh. Nagpa-pulburon test daw siya eh. Clear naman daw, sabi, di ba? Pero pagdating ng Manalo, talagang sagad-sagaran, di ba? Grabe. Lalong lumala. he's not committing any crime. He's committing a crime. He is committing a crime every day when he snorts cocaine, and his decision-making prowess is going to be unstable and erratic and unreasonable. Yan po ang resulta dun sa ground of the impeachment complaint against him, that he is addicted to cocaine. Not by itself, but that it impairs his cognitive functions and it impairs his decision-making process, and that's why he cannot be a good president of our republic. Abangan po natin dito sa Mga Pilipinas. Ito po si Attorney Rowena Guanzon. Salamat po. Ayan po, no? Inyo pong natunghayan ang pagpapahayag ni Attorney Guanzon na talaga namang may laman at totoo naman, di ba? Na nangyari itong impeachment na talagang puro eksena lang, scripted pa. Di ba? Hindi lang nila minadali, pero talagang mga eksena lang talagang mga talagang scripted lang. Mga peki ang mga eksena talaga. Hindi totoo ang nangyayari at hindi totoo yung saloobin nila sa Kongreso. Puro mga peki lang ang pinaggagawa nila. Kumbaga, ginawa nilang katawa-tawa at pelikula ang eksena dyan sa impeachment. Diba? Kunyari, may bumotong marami nung unang araw. Pero nung bandang huli, doon na nila binuhos. Tingnan mo, si Ridon, hindi masyadong nag-react eh. Hindi masyadong nagdadadada eh. Dahil alam na nila. Diba? Si Abante, patawa-tawa lang. Dahil alam na nila na mananalo yung mga pagbabasura. Kaya ito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.